Mga gabing hindi ko malilimutan. Bangungot. Hi, ako nga pala si Jessa, 20 years old. May kwento ako sa inyo. Isang kwento na hindi ko malilimutan. Isang kwento tungkol sa bangungot. 3 beses ko itong naranasan. At hindi ko na alam kung paano ko ipaliwanag. Kung akala nyo, kwento lang to, ang lahat ng ito ay nangyari sa akin. Noong 2019, nagsimula lahat. Noon, akala ko, bangungot lang yon. Minsan kasi, binabaliwala lang natin ang mga ganong klase ng karanasan. Pero hindi ko na naisip na darating din pala ako sa punto na ako mismo ang makakaranas. Isang gabi, nagstay ako sa bahay ng pinsan ko. Magkalapit lang ang bahay namin. Pero napagpasyahan kong doon matulog kasi gusto ng mga magulang ko na makafocus ako sa pag-aaral. Habang mahimbing ang tulog ng pinsan ko, ako naman, nakahiga, nagsiselfone. Hanggang sa nakatulog na lang ako nang hindi ko namamalayan. Pagmulat ko ng mata ko, hindi ako sa bahay ng pinsan ko. Nasa isang maliit na kwarto ako. At ang pakiramdam ko, parang kinahon ako. Hindi ko alam kung gaano kataas yun, pero sobrang sikip. Itim ang mga kortina at pula ang kumot sa paanan ko. Parang hindi ko maigalaw ang katawan ko. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. At ang pakiramdam ko, may pumipigil sa akin. Gusto kong sumigaw, pero hindi ako makapagsalita. Gusto kong kumilos, pero wala akong magawa. At doon ko siya nakita. Isang malaking itim na pusa. Mas malaki pa sa akin. Ang mga mata nito, pulang-pula. At ang titig, nakakatakot. Hindi ko kayang gumalaw. Hindi ko kayang magsalita. Para akong nakadikit sa higaan ko. At sa sobrang takot, naalala ko yung sinabi ng mama ko. Pag binabangungot ka, igalaw mo yung hinlalaki sa paa para magising ka. Pinilit kong igalaw ang hinlalaki ko hanggat sa unti-unting bumalik sa aking ulirat. Nagising ako sa sarili kong kwarto, basang-basa sa pawis at hingal na hingal. Tinanong ako ng pinsan ko kung okay lang ako at sabi ko, oo, okay lang. Mula noon, hindi na ako natutulog ng mag-isa. Kailangan ko palaging may kasama at palaging nakabukas ang ilaw. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Noong 2021, lumipat kami sa bahay namin ng mga magulang ko. Inisip ko, ligtas na ako. Pero nagkamali ako. Gabi-gabi, nagtatrabaho ako sa night market kasama ang tita ko. Isang gabi, nagkasakit ako. Kaya hindi ako nakasama sa pagtitinda. Natulog na lang ako sa double deck nila mama. Habang natutulog ako, nanaginip ako na nahuhulog ako sa isang bangin. Tuwing mahuhulog ako, nagigising ako. Pero hindi sa totoong buhay. Isa pala itong panaginip sa loob ng panaginip. 3 beses akong nagising, pero panaginip pa rin pala lahat. Hanggang sa may lumitaw na lalaking nakahiga sa harap ko. Ang pangit ng mukha niya, parang lusaw. Pilit akong gumigising, pero hindi ko magawa. Muling dumilim at takot na takot ako. Buti na lang, kinising ako ni mama para painumin ng gamot. Doon lang ako nakahinga ng malalim. At parang unti-unti kong naramdaman na ligtas na ako. Akala ko yun na ang huli. Pero noong 2023, nagbalik ulit siya. Sa bahay namin, habang mahimbing akong natutulog, nagising ako, pero hindi ko magalaw ang katawan ko. Ang bigat, hindi ko magawang idilat ang mga mata ko. Ang pakiramdam ko, may puwersang humihigop sa aking katawan. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas. Doon ko siya nakita, isang maitim na anino, nakatayo sa harap ko. Unti-unti niyang pinipisil ang leg ko. Parang sinasakal ako. Hindi ako makahinga.
Akala ko katapusan ko na. Pero sa huli, pinilit ko na naman igalaw ang mga daliri ko, ang paa ko, ang mga kamay ko, hanggang sa nagising ako, nanginginig, umiiyak. Kinabukasan, agad kaming tumawag ng albularyo. Nakita namin na yung higaan ko pala ay kinamatayan ng dating may-ari ng bahay. Iniwan siya ng pamilya niya at hindi siya natutuwa na may ibang tao sa bahay na yon. Ganon din pala sa bahay ng pinsan ko. May namatay din doon at hindi pala siya sanay na may ibang tao na tumira sa kanyang lugar. Kaya nang lumipat kami, iniwasan na namin ang mga lugar na yon. Marami pa akong naranasan, pero ito ang huling kwento ko. Ang bangungot na to, hindi ko malilimutan. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot na yon. Ako si Jessa. Ikaw, anong tatak-takot mo?